na balita ngayong tanghali. Expanded Centenarian Act at Tatak Pinoy Acts ganap ng mga batas matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Economic provisions ng panukalang charter change sisimulan ng talakayin ng buong Kamara ngayong araw. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nilinaw na hindi siya tutol sa charter change. Mga opisyal na kasalukuyang nakaupo sa pwesto hindi dapat anya makinabang sa pag-amyenda ng konstitusyon. Barko ng BFAR na maghahatid ng supply muling hinarangan ng Chinese Coast Guard at Chinese militia vessels. China muling naglagay ng floating barriers sa Bajo de Masinloc. Rollback sa presyo ng langis ipatutupad bukas. At Gilas Pilipinas wagi kontra Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup qualifiers. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 26, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ginunita ng iba't ibang grupo ang 38th People Power Revolution Anniversary kahapon, February 25. Ipinakita ng iba ang kanilang pagsuporta sa pamamagitan ng biking at jogging, habang inalala naman ng mga supporter ng dating Aquino administration ang People Power sa pamamagitan ng isang presentasyon. Samantala, nagkilos protesta naman ang mga progresibong grupo sa harapan ng EDSA Shrine. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Hindi man idiniklarang holiday ng Malacanang ang February 25 ngayong taon bilang paggunita sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power na isa sa mga naging mitsa ng pagpapaalis sa pwesto ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi pa rin nagpapigil ang iba't ibang grupo na gunitain ang EDSA People Power Revolution. Sa Ninoy Aquino Monument sa Ayala Avenue, Makati City, mahigit 100 cyclist at jogger ang idinaan sa pagbibisikleta at pagja-jogging ang kanilang paggunita. In a creative way, nag-jogging tayo, yung iba nag-bike, may mga iba nag-skate para ipagdiwang itong mahalagang araw na ito para sa ating bansa. Kahit siguro piliting burahin yung alaala ng EDSA, ang mga Pilipino na ninindigan, na buhay ang espiritu ng EDSA. Basta tayo ay nagsasama-sama, tumitindig laban doon sa mga sumusubok na namang abusuhin yung kapangyarihan nila. Bago ang Freedom Ride, nagsagawa muna ng wreath-laying ang mga nakibahagi nito sa bantayog ni dating Senador Ninoy Aquino. Nagtipon-tipon naman sa Club Pilipino sa San Juan ang mga supporter ni dating Pangulong Corazon Aquino, kung saan ginunita ang oath-taking ng dating Pangulo sa pamamagitan ng presentasyon na pinamagatang The EDSA Story. Dinaluhan din ito ng mga dating cabinet member mula sa panahon ni dating Pangulong Cory Aquino at maging sa panahon ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa Club Pilipino nanumpa si dating Pangulong Corazon Aquino kasabay ng panunumpa sa Malacanang ni dating Pangulong Marcos Sr. pagkatapos ng snap election noong 1986. Kabilang din sa mga dumalo sina Attorney Christian Munsod na dating chairman ng COMELEC, dating COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, Ed Garcia at Flor Angel Rosario Braid, ang mga natitirang buhay na bumalangkas ng 1987 Constitution. Dumalo din sa pagtitipon ang anak ni dating Pangulong Cory na si Biel Aquino D, dating Senator Rene Sagisag at dating Senator Laila de Lima. Buhay ang EDSA, nandiyan pa yan sa puso ng mga Pilipino at pinahalagahan at patutunayan at gagawin ng lahat para maging totoo talaga ang pangako ng EDSA. Naniniwala ang organizer ng Buhay ang EDSA Coalition na maraming mga kabataan ngayon ang unti-unting nakikibahagi para tumulong sa pagbibigay kaalaman sa iba tungkol sa mga pangyayari noon sa EDSA.
Ikinalungkot naman ni dating COMELEC Commissioner Rene Sarmiento at isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution ang hindi pagdedeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng holiday sa paggunita ng People Power Revolution. Well, very sad, no? Very sad na not declared a holiday. Ito po ay napakahalagang kabanata sa buhay ng mga Pilipino because this is a story of liberation from dictatorship, a very important chapter in our life as a people. So sana po ito po ay ni-recognize as a good narrative for us to remember. Aniya, ang EDSA ay hindi dapat baguhin dahil bahagi na ito ng buhay ng Pilipino. Dagdag pa niya, bilang isa sa bumalangkas sa 1987 Constitution, hindi rin napapanahon ang pagbabago ng ating saligang batas dahil marami pa sa mga probisyon ang hindi pa nabibigyan ng buhay sa pamamagitan ng legislation. Samantala, nagsagawa ang iba't ibang progresibong grupo ng programa sa harapan ng EDSA Shrine sa ilalim ng flyover na naging dahilan ng pagbagal ng daloy ng trapiko. Sigaw nila, ituloy ang people power at tutulan ng charter change. Hapon naman nang magmarcha ang mga ito papuntang EDSA People Power Monument. Ayon sa organizer ng grupo, aabot sa 5,000 ang nakibahagi sa kanilang kilos protesta sa buong bansa. Bukod sa EDSA, may nakibahagi rin sa Cebu, Iloilo, Davao, La Union at Naga. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasabay ng komemorasyon kahapon ng ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power, nagpaalala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino ukol sa kahalagahan ng pagkatuto sa kasaysayan. Nanawagan din ng Pangulo sa ating mga kababayan na huwag basta humusga at kumuha ng impormasyon sa maraming sources. Sa isang video post na ipinost kahapon ng Pangulo, hindi nito binanggit ang tungkol sa EDSA People Power Anniversary. Gayunman, nagpaalala ito ukol sa kahalagahan ng pagbibigay interes ng mga Pilipino sa kasaysayan. Your interest in history is very, very, very important because we have much to learn from history. And the history that has been made a long, long time ago and the history that's being made now. Huwag kayong magbabasa yung isa lang bagay. Basahin nyo lahat. Kahapon, walang inilabas na opisyal na pahayag ang Pangulo kaugnay sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ito'y sa kabila ng pagkwestiyon ng ilan kung bakit hindi idineklarang holiday ang makasaysayang revolusyon na nagpatalsik noon sa pwesto kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na dapat pa ring ipagpatuloy ng mga Pilipino ang pagbibigay halaga sa tunay na diwa ng EDSA People Power at manindigan sa kung ano ang tama. Sa mensahe ng Vice Presidente sa komemorasyon ng anibersaryo ng EDSA People Power, binigyang pagpapahalaga nito ang katapangan ng mga Pilipino na nakipaglaban sa demokrasya at kalayaan ng bayan. Ayon kay VP Sara, ang lakas ng loob at determinasyon ng mga Pilipino ang nagbigay daan upang mapabuti ang Pilipinas, kaya't hindi dapat kalimutan ang kanilang mga sakripisyo. Hindi nakapagtala ng anumang untoward incident ang Philippine National Police sa isinagawang rally sa Cebu at Manila. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., payapang natapos ang rally kahapon. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, kumusta yung assessment ng PNP sa isinagawang mga rally nitong weekend? Tahimik at walang anumang untoward incident na naitala ang Philippine National Police dito nga sa naging rally kahapon sa Maynila at sa Cebu. Kaya naman itong si Chief PNP nagpasalamat hindi lamang sa mga pulis na nagbantay sa rally at maging doon na rin sa mga dumalo. Sinabi pa ni Chief PNP na maayos ang naging pagbabantay ng mga pulis. Maging ang daloy ng mga sasakyan ay wala rin naging problema. Sinabi pa ni Chief PNP na bagamat nasa 40,000 participants ang inaasahan, nasa 5,000 lamang area nakarating sa pagtitipon sa Cebu.
Nagpasalamat din nga ito sa mga lumahok sa rally dahil tinapos ng maayos at payapa ang kanilang pagtitipon kahapon. Aga, kaugnay naman poon sa mga sinasabing hinarang umano ng mga pulis ang sasakyan ng mga sasama sa rally ng mga nanggaling pa sa probinsya. Sinabi ni Chief PNP na nagpapatupad lamang sila ng maayos na batas trapiko. Aniya, out of line ang daladalang sasakyan ng mga rallyista kaya't naharang ang mga ito sa checkpoint. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Ganap ng mga batas ang Expanded Centenarian Act at Tatak Pinoy Act matapos lagdaan ngayong umaga sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim ng bagong Centenarian Act, mabibigyan na rin ng benepisyo ang mga senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano-anong benepisyo ang makukuha ng mga senior citizen na ito at ano ang mga mahalagang nilalaman ng mga bagong batas na pinirmahan ng Pangulo? Yes, Ella, sa ilalim ng Republic Act No. 11982 o an act granting benefits to Filipino octogenarian and nonagenarians. Mabibigyan ng benepisyo ang mga senior citizens, particular na ang pagbibigay ng 10,000 pisong cash gift sa mga senior na aabot sa edad 80, 85, 90 at 95 bukod sa 100,000 pesos na ibibigay kapag umabot na sa 100 years old o centenarian. Ang pagpapasa ng inamyendahang Centenarian Act dahil na rin sa mga panawagan ng mga senior citizen at publiko na palawigin ang pagbibigay ng benepisyo at pribilehiyo sa mga matatanda. Kabilang ito sa nilagdaan kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, pagpapakita lamang ito ng pagpapahalaga at pagmamalasakit sa mga matatanda. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Nilagdaan na rin ng Pangulo ang Tatak Pinoy Act line ng batas na ito na palakasin ang kapasidad ng micro, small and medium enterprises upang makapaglabas sila ng world-class products at mapalakas ang export industry ng bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Nel, maraming matutuwang senior citizens sa benepisyo na matatanggap nila. Ngayon, ang tanong, isa na dito ang nanay ko, kailan ang implementasyon nito? Ito ay magiging epektibo kapag buo na, Ella, itong implementing rules and regulations na batas na inaasahan natin batay na rin sa mga naging author ng Okay, medyo naputol at nagkaroon ng problema, no? Anyway, maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok. Patuloy namang isusulong sa Senado ang panukalang babaan ang edad ng mga senior citizen at palawigin ang natatanggap nilang benepisyo. Ito ang tiniyak ni Senator Bong Revilla Jr. kasunod ng pagsasabatas sa Expanded Centenarians Act na siyang principal author sa Senado. Aniya, hindi dito natatapos ang kanilang pagpupursigi para mabigyan ng pagpapahalaga at pagkilala ang ating mga lolo at lola. Kabilang narito ang mga inihaing panukalang batas noong 2022 gaya ng Senate Bill No. 1573 na layong ibaba ang edad na saklaw sa Expanded Senior Citizens Act mula edad 60 pababa ng 56 years old. Ganon din ang Senate Bill 262 o abot kayang gamot, bitamina at gatas para sa malusog na Senior Citizen Act na layong palawigin ang sakop ng diskwento para sa mga senior citizens gaya ng supplements, bitamina, herbal products at formulated milk. Ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkasawi ng 6 na sundalo sa isang enkwentro sa Llano del Norte. Nangako naman ng Pangulong Marcos Jr. na patuloy na palalakasin ng pamahalaan ang kampanya laban sa mga terorista. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuhok.
Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kabayanihan at katapang ng 6 na sundalo na nasawi matapos makaengkwentro ang Dawla Islamiyah Group sa remote village sa Monay, Lanao del Norte noong nakaraang linggo. Ayon kay Pangulong Marcos, nasawi ang mga sundalo dahil sa kanilang pagganap ng kanilang tungkulin na matiyak ang kapayapaan at labanan ng terorismo. Tayo po ay sumasaludo sa sakripisyo ng ating 6 na sundalo na nagbuwis ng buhay sa isang engkwentro upang tayo ay protektahan laban sa mga terorista. Nangako si PBBM sa mga mahal sa buhay ng mga nasawing sundalo na ipadarama ng pamahalaan ng pagmamahal at pagkilala sa kanilang nagawang sakripisyo. Hindi natin makakalimutan ang kanilang kadakilaan at kabayanihan. Ipagpatuloy natin ang kanilang pinaglaban at uusigin natin ang mga kalaban ng kapayapaan. Tiniyak rin ni Pangulong Marcos na patuloy na papalakasin ng pamahalaan ang kampanya laban sa mga teroristang grupo. Ang kalungkutan na ating nadarama sa sakripisyo ng ating 6 na magigiting na sundalo ay gagamitin nating lakas upang iba yung pagsikapan natin na sugpuin ang mga teroristang nag-ahasik ng panganib sa ating mamamayan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling hinarang ng mga barko ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa pagpapatuloy ng kanilang isinasagawang PCG BFAR rotational deployment sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Narito ang report ni Ryan Lacanlal. Muli na namang nakipagpatintero sa karagatan ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga barko ng China sa Bajo de Masinloc nitong February 21 hanggang 23. Ito ay para sa pagpapatuloy ng isinasagawang PCG BFAR rotational deployment sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa pahayag ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, sinabi nito na sa simula pa lamang ng kanilang misyon noong February 21, sinimulan na silang harangin ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel. Nasa distansyang 100 meter ang pinakamalapit na ginawang pagharang ng mga barko ng China sa BRP Datu Sanday. Hindi rin sila nilubayan ng Chinese Coast Guard sa pagbuntot o shadowing. Pero patuloy pa rin itong nalusutan ng barko ng BFAR at nakapamahagi ng diesel sa 44 na bangka ng mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. Muli ring naglagay ng floating barrier ang mga Chino sa bukana ng Bajo de Masinloc. Isang PLA Navy helicopter naman na may tail number na 68 ang nagpapatrolya habang sila ay nasa lokasyon. Maging ang rubber boat ng PCG para puntahan ang mga mangingisda ay binuntutan din ng Chinese Coast Guard. Napansin din ng PCG na kahit bukas ang IAS nito, hindi sila makapag-transmit lalo na kapag naglalabas ng report ang China sa umano'y pagtaboy nila sa barko ng BFAR sa lugar. Mariin namang itinanggi ng PCG ang pagtaboy ng China sa kanila. Bukod dito, may namataan din silang PLA Army Navy vessel. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binisita ng matataas na opisyal ng Philippine Navy ang military facilities sa Pag-asa Island nitong Biyernes. Ito ay bahagi ng pagpapakita ng Pilipinas ng soberanya sa teritoryong sakop ng bansa. Gayon din ang kahandaan na tumanggap ng mga turista. Sa nasabing pagdalaw, kinumusta ng mga high-ranking Navy officers ang tropa at istasyon sa Pag-asa Island. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, na tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea, ang Pag-asa Island ay maaaring puntahan ng lahat. Bukas na rin anya ito sa turismo. Hinikayat din ito ang mga Pilipino na bisitahin ang Pag-asa Island. Ito anya ay upang ipakita kung ano ang ginagawa ng bansa sa isla. Roundup Balita. Muling napabilang ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa listahan ng worst
Airport para sa mga business travelers sa isinagawang pag-aaral ng Business Financing Company sa UK. Lumabas sa naturang pag-aaral na ika-4 ang NAIA sa worst airport sa Asia at Middle East para sa mga business traveler. Habang pangalawa at pangatlo naman ang Almaty International Airport at King Abdulaziz International Airport ng Saudi Arabia sa worst airport. Ang top 1 ang Kuwait International Airport. Sa ngayon ay patuloy ang mga proyektong ginagawa ng Department of Transportation upang lalo pang mapaganda at maiayos ang serbisyo ng NAIA sa mga pasahero. Samantala, nanguna naman ang Noi Bai International Airport ng Vietnam sa listahan ng World's Best Gateway para sa business travelers na sinundan ng Changi Airport ng Singapore. Isiniwalat ng isang mambabatas na galing umano sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs ang 2 luxury cars na natunton ng mga otoridad matapos na ipuslit ito sa bansa. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, batay sa impormasyong kanyang nakuha, pagmamay-ari ng mga nasa POGO ang 2 Bugatti Chiron na isinuko kamakailan sa Bureau of Customs o BOC. Patuloy ang panawagan ng mambabatas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iban na ang POGO sa bansa dahil sa patuloy na pagkakasangkot ng mga ito sa krimen at iligal na gawain. Matatandaang Hulyo ng nakaraang taon ang magsumite ng report si Senator Gatchalian sa Malacanang na nagre-rekomenda na paalisin na sa bansa ang POGO. Resulta ito ng naging investigasyon ng kanyang komite sa Senado patungkol sa epekto ng POGO sa Pilipinas. Ngunit nangangamba umano ang Executive Department sa mga mawawalan ng trabaho at negosyo kapag ipinahinto ang POGO operation sa bansa. Yung na-discover na 2 Bugatti dito sa Alabang, 170 million isa. Ang information na nakuha ko, mga POGO rin yun eh. Imagine mo, nakapasok sila o nakabili sila ng sasakyan 170 million each at hindi nagbayad ng buwis. No? Zero tax ang binayad dun sa mga sasakyan. So, ang punto ko lang, talagang sangkot sa mga criminal activities itong mga POGO. Nag-rebrand nga sila, tawag na ngayon, parang internet gaming license. Pero ganun pa rin, no? The same animal pa rin. Namahagi ng tulong pinansyal sa mga overseas Filipino worker returnees mula sa probinsya ng Sultan Kudarat sina Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak at Assistant Secretary Venecio Ligaspi kahapon. 60 distress OFW ang nakatanggap ng tig 30,000 piso. Habang nasa 600,000 pisong financial assistance naman sa ilalim ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay o BPBH program ang ipinamahagi sa 30 OFW. 10 benepisyaryo naman ang nakatanggap ng 200,000 pesos worth ng medical assistance. Bahagi ang aktibidad ng 12th leg ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair o BPSF Caravan, kung saan iba't ibang essential services ay dinadala sa mga komunidad na kulang ang natatanggap na serbisyo. Humingi ng paumanhin ang host na si Mariel Padilla kasunod ng kontrobersyal na post nito kung saan makikita na nagpadrip siya sa opisina ng kanyang asawa na si Senator Robin Padilla. Sa isang official statement, nagsorry si Mariel sa publiko at sa Senado hinggil sa insidente. Nilinaw rin niya na hindi glutathione ang kanyang ipinadrip kundi ito ay vitamin C. Tiniyak rin ito na sumailalim siya sa assistance ng professional nurse sa tuwing nagpapadrip. Iginiit ni Mariel na hindi niya intensyong sirain ang integridad at dignidad ng Senado at sinabing nais lamang niyang makapagbigay ng inspirasyon hinggil sa kahalagahan na unahin ang sarili at ang kalusugan. Muling nilinaw ng Department of Health na hindi nila suportado ang paggamit ng injectable glutathione bilang skin lightening.
Paliwanag ng DOH, walang clinical trials na magpapatunay na talagang nakapagpapaputi ng balat ang glutathione. Ayon pa sa kagawaran, wala pang inaaprubahan ang Food and Drug Administration na injectable glutathione para sa skin lightening kung ito ay otorisado lamang gamitin bilang treatment sa cisplatin chemotherapy. Dagdag pa ng FDA, ang injectable glutathione na kadalasang ipinapares sa intravenous vitamin C ay maaaring magdulot ng kidney stones kung ang isang taong gumagamit nito ay acidic ang ihi. Magandang balita po para sa mga motorista, magpapatupad ng rollback sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, February 27. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng 95 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 70 centavos per liter naman ang magiging rollback sa gasolina at 1 peso and 10 centavos na bawas sa kerosene. Ang panibagong rollback ay bunsod pa rin ng adjustment sa ipinapataw na interest rate, oil production at iba pang factors na nakakaapekto sa presyo ng langis sa international market. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan na maipatupad ang PUV modernization sa bansa. Sa kanyang vlog, sinabi ng Pangulo na hindi naman pinapalitan ang tradisyonal na jeep. Sa halip, ginagawa lang itong moderno. Ayon sa Pangulo, lalaki rin ang kita ng mga tsuper kapag gumamit na sila ng e-vehicle o modernized jeepney. Bukod pa sa ito ay iwas sa polusyon. Hinimok naman ng Pangulo ang mga motorista na sumabay rin sa modernisasyon at iwanan ang mga dating ugali sa kalsada. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa pagmamaneho. Nagbibigayan, may konsiderasyon sa kapwa, sumusunod sa batas, trapiko. Yan ang mga kailangan nating i-modernize din. Tama na yung mga madamot sa daan, mga nagbababa ng pasahero sa gitna ng daan, mga hindi ginagalang ang bike lane, hindi pinapadaan ng mga ambulansya, pagpapark sa tabi ng daan na nagiging obstruction sa daloy ng traffic. Naniniwala ang isang transport group na dapat maisama sa kurikulum sa elementarya ang traffic rules and regulations. Kaugnay ito ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat ay maging disiplinado ang mga driver kasabay ng pagsusulong ng modernisasyon sa hanay ng transportasyon. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez Live. JP, ano yung dahilan ng transport group dito sa mungkahi nila na maisama sa kurikulum ng mga estudyante ang mga regulasyon sa batas trapiko? Ayon nga sa isang transport group, mahalaga kasi na habang bata pa lang, maituro na sa kanila yung mga batas trapiko para mataglay nila yung pagsunod sa batas at maging disiplinado sila kapag sila na yung nagmamaneho sa kalsada. Sa pananaw ng Liga ng mga Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTAP, laganap talaga sa ngayon ang mga driver, mapapribado at pampublikong sasakyan na hindi sumusunod sa batas trapiko. Ayon kay Orlando Marquez na siyang leader ng transport group, sang-ayon sila sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat maging disiplinado ang mga driver kaalinsabay ng pagsusulong ng modernisasyon. Suwestyon ng grupo o ng transport group na dapat isama sa curriculum sa elementarya ang traffic rules and regulations. Mas mainam nila kung grade 3 pa lamang ay natututo na ang mga bata ng batas trapiko katulad ng mga road signages. Sa pamamagitan nito, kapag dumating na sila sa punto na magmamaneho ay taglay na nila ang disiplina sa kalsada. Ayon kay Marquez, naiproseso na o naipropose na itong kanyang grupo kay PBBM at mayroon ng paggalaw sa mababang kapulungan ng Kongreso para sa suwestyon na maisama ito sa curriculum sa elementarya. Kahapon sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat ay maging disiplinado rin ang mga driver kasabay ng pagsusulong ng modernisasyon sa hanay ng mga pampublikong transportasyon. Dapat anya na taglay ng mga driver ang pagbibigayan sa kalsada, konsiderasyon sa kapwa at pagsunod sa mga umiiral na batas sa kalsada.
Sa ngayon aga, susubukan pa lang natin na makahingi ng pahayag naman sa Land Transportation Office o kaya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para naman dun sa kanilang ginagawang hakbang para gawing pang mas disiplinado yung mga driver na nagmamaneho ng sasakyan sa kalsada. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Isasagawa ngayon ang unang araw ng deliberasyon ng buong House of Representatives sa resolution of both houses number 7 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Sa pamamagitan ito ng pag-convene sa House of Representatives bilang Committee of the Whole. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang detalye kay Rosalie Coz, live. Rosalie, anong oras ang pag-convene ng House of Representatives bilang Committee of the Whole para talakayin itong economic chacha? Ella, alauna ngayong hapon ang umpisa ng deliberasyon ng Kamara sa resolution of both houses number 7 o RBH 7 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Magko-convene ang House of Representatives bilang Committee of the Whole upang makabahagi ang lahat ng kongresista sa deliberasyon ng panukala. May resource persons na iimbitahan sa pagdinig gaya ng mga ekonomista at iba pang mga eksperto. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, Pampanga 3rd District Representative, sa pamamagitan nito pabibilisin ang proseso kaugnay ng pag-aproba o pagtanggi sa panukalang charter amendments. 3 beses isasagawa itong pag-convene ng House of Representatives bilang Committee of the Whole upang dinggin o i-deliberate yung RBH 7 mula Lunes hanggang Miyerkules. Planong aprobahan ng measure bago ang session break ng Kongreso sa March 23. Iginit naman ni House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, bagaman walang deadline o timeline, na binanggit si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng pagpasa sa economic chacha. Kung hindi ito mamadaliin anya ng Kongreso, mapag-iiwanan na ang ating bansa. Hindi rin anya dapat pang ipaliwanag ng Presidente kung kailan ba ang deadline, lalo na't 2 beses na anya itong nagsalita kaugnay ng economic chacha. Basic na rin anya na pag may sinabi ang Presidente kaugnay ng issue, dapat nang trabahuhin ng mga mambabatas. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya tutol sa panukalang charter change. Sa isang event kagabi sa Cebu City, sinabi ng dating presidente na payag siyang baguhin ang ilang probisyon ng saligang batas. Pero iginiit nito na hindi dapat makinabang dito ang mga kasalukuyan ng nakaupo sa pwesto, kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpaalala si Duterte kay PBBM na nahalal siya bilang presidente sa ilalim ng kasalukuyang konstitusyon kung saan 6 na taon lamang ang termino ng isang Pangulo. Muling nagbabala si Duterte na baka matulad sa kanyang ama si PBBM at muling magkakagulo ang bansa sakaling ma-extend ang kanyang termino dahil sa chacha. Nakipag-partner ang Commission on Elections o COMELEC sa Members Church of God International o MCGI para sa mga mahalagang programa ng komisyon tulad ng voter registration at voter education. Kabilang ang mga mag-aaral ng La Verdad Christian College sa nakinabang sa isinagawang registration. Narito ang report ni Dante Amento. Sa unang pagkakataon ay nakipagtulungan ang Commission on Elections o COMELEC sa Members Church of God International o MCGI para sa pagpapatupad ng kanilang mga mahalagang programa. Nagsagawa ng voter registration ang komisyon sa La Verdad Christian College o LVCC sa Apalit, Pampanga nitong weekend. Kahit ang mga non-MCGI ay sinamantala ang pagkakataong makapagparehistro. Napakalaking bagay para sa amin dahil hindi na kami mapapagod at gagastos para sa pamasahe. Mayroon ding Registration Anywhere Program o RAP, ang bagong programa ng COMELEC kung saan maaring magparehistro ang isang aplikante kahit na mula sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kabilang sa mga nakinabang sa event ay ang mga mag-aaral ng LVCC na nagmula sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama rin sa isinagawa ng COMELEC ay ang voter education, partikular na para sa mga unang boboto o magpaparehistro upang malaman ang kanilang karapatan at kung gaano kahalaga o kasagrado ang kanilang boto. Hindi naman po siya kasama actually sa sa pag-aaral. Hindi po siya nabibigyan ng ganong
atensyon. Pero through dito, merong session na binibigyan siya ng panahon para mas makilala natin or mas maintindihan po natin yung mga dapat nating intindihin sa pagbobote. Ipinaliwanag din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang ilang innovation na ginagawa ng COMELEC para sa mas maayos na electoral processes sa bansa. Ayon sa chairman ng komisyon, naging tahanan niya sa mahabang panahon ang organisasyon ng MCGI at ang UNTV. Nakita niya ang mga advokasya ng samahan at ni Kuya Daniel Rason na ang paggawa ng mabuti ay maaaring pasimulan kahit isang araw lang. Patuloy niyang sinasabi yan na kahit isang araw lang pwede tayong gumawa ng kabutihan. Kung kaya naman, minarapat po natin na dalhin dito, Bradani, ang registration dito po sa inyo, sa mismong compound ng MCGI. Dito mismo sa inyong kakolehiyo. Upang, alam naman natin, madami sa inyo ang hindi nakakapagrehistro. Madami sa inyo ang hindi nakakapunta at nakakauwi sa mga lugar kung saan kayo nagmula sapagkat nag-aaral. Tiniyak naman ng MCGI na palagi itong bukas para makatulong sa COMELEC alinsunod sa palaging itinuturo mula pa kay Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Rason na hango sa Biblia na tumulong sa kapwa at magpasakop sa mga palatuntunan ng pamahalaan. Nagpasalamat ang MCGI sa tiwala ng COMELEC dahil hindi lang nakapagparehistro ang kanilang mga miyembro, kundi nabigyan din ng edukasyon sa tamang pagboto. Nagkakaisa tayo dapat sa pagsuporta at pagpapahalaga sa effort ng ating lipunan. Narinig po nating madalas sa orientasyon ni Kuya Daniel na hindi tayo dapat maging bahagi ng suliranin ng lipunan ng bansa. Dapat kung tayo talagang mamamayang tunay na Kristiyano, dapat bahagi tayo ng solusyon anuman ang problema ng ating bansa. Ang partnership ng COMELEC at MCGI ay isang maliit na paraan na maging kasangkapan ang samahan para maisakatuparan ang layon o mga programa ng komisyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makukulay at nagagandahang karosa ng bulaklak ang bumida sa pagdiriwang ng Panagbenga Festival 2024 sa Baguio City kahapon. Bukod sa saganang bulaklak sa lungsod, kasama ring ipinamala sa parada ang mayamang kultura dito. Narito ang report ni Grace Doctolero. Makukulay na costume at masisiglang tugtugin ng drum and lyre mula sa 6 na paaralan ang umalingaw sa pagbubukas ng programa sa kaba ng Session Road, Magsaysay Avenue, Harrison Road patungo sa Melvin Jones. 6 ang naglaban-laban sa drum and lyre dance competition. Binigyang kulay din ang kalsada ng mga kalahok sa festival dance category. Sumunod dito ang parada ng nasa higit 30 floral float o karosa. Unang pinarada ang float ng lokal na pamahalaan ng Baguio City. Ipinapakita nito kung gaano kasagana ang kultura at likas na yaman ng syudad. Sumunod ang karosa ng mga Hall of Famers. Naggagandahang karosa na hitik na mga sariwang bulaklak ang ibinida sa Grand Floral Float Parade ng Panagbenga Flower Festival ng Baguio City. May mga floats na hango sa mga kilalang movie. May temang underwater, children's park, palasyo, hugis hayop at iba pa. Nakiisa sa parada ang mga ahensya ng gobyerno at iba't ibang negosyo. Enjoy naman ang maraming turista sa lokal na selebrasyon at sa malamig na panahon sa City of Pines. Ang ibang mga manonood madaling araw pa lang naglatag na ng pupwestuhan sa Session Road. Gaya ng turistang si Sherwin mula Nueva Ecija, alas 4 pa lang nakaabang na sila sa parada. Ang iba naman doon na natulog. Pagpunta ngayon dito, bali mga nakaraang buwan pa lang, nagpabook na kami sa hotel para masaksihan namin yung event today. Alright, welcome to Baguio City! Happy Flower Festival! Mula sa Panagbenga Park, dumaan sa Session Road ang nasa higit 30 karosa at nagtapos ang parada sa Melvin Jones sa Burnham Park. Taong 1996 nang simulan ang Panagbenga Festival para ibida ang mayamang kultura ng Cordillera. 14 ang nagpasiklaban sa medium floral float category, 13 naman sa large float at 3 small float category kung saan bida rito ang float na hango sa usong-uso sa lungsod na Baby Clip.
Tampok sa float ang lampong, ang tagapag-alaga ng mga hayop. Ito ay nakatayo bilang isang mahalagang simbolo sa Cordilleras na nagpapakita ng karunungan na ibinahagi sa mga henerasyon tungkol sa pamumuhay na naaayon sa kalikasan. Hindi pinapalagpas ng mga manonood na hindi makuhanan ng picture at video, lalo na ang mga mahilig sa groupie at selfie ang bawat dumadaan na karosa. Amazing. Worth it kahit na medyo malayo sa amin. Then maraming tao, okay lang, worth it talaga. 6:30 nandiyan na kami, nag-aabang na kami kanina. So okay naman, worth it talaga. Tapos magaganda din po yung mga floats po na nakita namin. Tampok din sa Panagbangang Festival ang mga katutubong sayaw. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, malaking bagay ang pagdiriwang ng Panagbangang Festival taon-taon dahil sa pagtaas ng ekonomiya sa lungsod, pangunahin na ang turismo. Practically surpassed our expectation. Napakaraming participants. Ang gaganda ng mga floats ngayon. Even our visitors from all over the Philippines at pati mga foreign visitors natin, they were really amazed on the craftsmanship ng ating mga floats. Ang mga floats ay maaari pa ring bisitahin ng mga turista sa Melvin Jones. Nakatagda namang i-anunsyo ang mga nanalo sa Grand Floral Float Competition ngayong araw. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsama-sama para bumuo ng isang organisasyon ng small internet providers sa Pilipinas na layong makapagbigay ng murang internet at maserbisyuhan ang malalayong lugar sa bansa na hindi pa naabot ng major internet providers. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, anong organisasyon itong binuo ng mga small internet provider at paano ba yan makakatulong? Tinatawag itong Internet and Technology Association of the Philippines o ITAP, kung saan sa pamamagitan ng binuong grupo ay maaari nilang mapuntahan yung mga lugar sa bansa na malayo at bulubundukin ding lugar na pwede nilang maabot sakaling may mangailangan ng internet connection. Para maging legal at maayos ang sistema ng grupo ng mga small player internet provider sa bansa, nagtayo na ang mga ito ng isang organisasyon na tinawag na Internet and Technology Association of the Philippines o ITAP. Ayon kay Wilfredo Dizon, presidente ng ITAP, kinailangan nila itong gawin para kilalanin ang kanilang serbisyo. Hindi lamang na nagdaang pandemya at lalo pa ngayong na maraming malalayong lugar na kailangang mapuntahan na hindi naman kayang maabot ng malalaking internet provider na pwede namang matulungan ng mga small internet provider. Na-form itong group na to kasi nung time ng pandemic na naka-quarantine lahat ng tao, hindi kayang sustain ng mga malalaking telco yung pangangailangan sa internet. So, merong mga nagsulputan ng mga small players o resellers ng bandwidth. So, ang legalities na kailangan namin, nagpa-credit kami kay NTC, tapos nag-apply kami sa mga electrico para makapagsabit ng kable. Samantala, paglilinaw naman ng mga miyembro ng ITAP, hindi naman nila kinokompetensya ang malalaking internet provider. Gusto lang nilang makapaghatid ng maayos na serbisyo sa taong bayan, kasabay din ang pagtulong sa murang halaga ng internet at pagbibigay rin ng libreng internet depende sa nangangailangan. Sa ngayon, nasa 1,600 na ang miyembro ng ITAP. Nitong Sabado ang naging first assembly ng grupo na planong madagdagan pa sa hinaharap. At Yamontinetis Live, balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Ipinahayag ni Ukraine's President Volodymyr Zelensky na aabot na sa 31,000 Ukrainian soldiers ang nasawi simula nang ilunsad ng Russia ang gera nito. Subalit, hindi na nito idinetalye ang bilang ng mga sugatan dahil sa military planning ng Moscow. Ginawa ng Ukrainian President ang pahayag matapos sabihin ng Defense Minister nito
na kalahati ng Western aid para sa Ukraine ay atrasado. Bukod sa mga sundalo, libo-libong sibilyan din ang nagbuwis ng buhay sa mga lugar sa Ukraine na kinubkob ng Russia. Tiniyak ni Australia's Prime Minister Anthony Albanese ang suporta para sa mga biktima ng wildfires sa Victoria State. Ilang araw nang nananalasa ang sunog at 6 na mga bahay ang napinsala. Mahigit sa 6,000 tao ang napilitang lumikas sa western towns. Kasalukuyang apektado ang Australia ng El Niño weather pattern at karaniwang bunga nito ay wildfires, cyclones at tagtuyot. Ipinagbawal ng korte sa Bangladesh ang adopsyon ng wild elephants. Welcome sa animal rights group ang suspensyon ng High Court sa lahat ng lisensya, kaya hindi na pwedeng hulihin at bihagin ang young Asian elephants. Ilan sa mga hayop ang ginagamit sa panlilimos, circus o street shows. Tinatayang nasa 200 na lang ang mga elepante sa Bangladesh at kalahati pa sa bilang na ito ang nasa pagkakabihag. Dinomina ng Senate Defenders ang DENR Warriors sa kanilang bakbakan kahapon sa ikatlong araw ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 10. Pinigilan naman ng Ombudsman Graft Busters ang AFP Cavaliers na makuha agad ang semifinal slot. Habang nagwagi naman ang NHA Home Masters laban sa GSIS Furies sa overtime game. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dades. Tinapos na ng NHA Home Masters ang kanilang third losing streak at sa wakas ay nakapagtala na ng panalo sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 10. Nasungkit ng Home Masters ang much-needed win sa first game kahapon via overtime kontra GSIS Furies sa score na 111-106. Pumutok si Alvin Vitog ng 41 points, 4 rebounds at 5 assist. Kabilang dyan ang napakahalagang 8 points sa last 3 minutes ng fourth quarter, kaya nahabol ng NHA ang 7 points na lamang ng GSIS at naipwersa pa ang overtime period at karagdagang 10 points sa 5 minutes extension para buhayin pa ang kampanya ng Home Masters sa semifinals ticket. Dahil sa panalo umangat sa 8-6 win-loss record ang NHA na nasa ika-4 na pwesto, habang nabaon na sa ika-6 na pwesto ang GSIS na may 6 na panalo at 8 talo at malabo na ang tsansa na makaabante sa next round. Kailangan namin stop yung shooter nila at saka isang penetrator nila, pati yung low post man nila. So, kaya kailangan namin tumobol, kailangan namin humel. So natupad naman, so nagkaroon sila ng mga lapses, so na-convert naman namin yung mga lapses nila. Kada tanggap ng bola ng shooter nila, kailangan namin i-double kasi titira-titira mag-3 points. So expect yung comeback namin, nanalo na kami ngayon, so yung susunod na 2 laro, kailangan namin panalo para makahabol kami sa 3rd and 4th. Second game, napigilan naman ng Ombudsman Graft Busters ang defending champion AFP Cavaliers na makuha agad ang semifinals ticket. Tinalo ng Ombudsman ang AFP sa kanilang bakbakan kahapon sa score na 92-86. Best players of the game sina Samuel Ignacio na kumamada ng 20 points, 6 boards at tig 2 dimes at blocks. At si Yurick Bamba Florino na may 18 points, 4 rebounds at 2 blocks. Dahil sa panalo, umangat sa ikatlong pwesto ang Ombudsman na may 8-6 win-loss record. Nagpahinga lang kami and then nag-practice kami. Sa practice, wala kaming inisayo kundi depensa.
And then sabi ko sa kanila, yung opensa namin nandun naman lagi. Laging gagaan ng opensa namin. Underman si AFP, no? So, mas malalim ang bench namin eh. So sabi ko sa kanila, pagurin nyo na yung sarili nyo kasi mayroon naman tayong mga players po sa bench eh. May available eh. So ginawa namin, talagang tinakbuhan namin. Kailangan namin na trabahuin yung pick and roll nila, yung ball screen nila. So nakuha naman namin ano. At saka yung mga switching defense namin. Ibig sabihin nagawa nila yung ginawa namin sa practice. Ang AFP naman na nasa itaas pa rin ng standings na may 10-4 win-loss record ay nangangailangan pa ng isang panalo sa huli nilang 2 laban para manatili ang target na maidepensa ang kampyonato. Nagkaroon kami ng actually konting lapses lang, especially dun sa defense. Bago, nagkaroon din ng momentum yung kalaban. Kaya yun, hindi kami nakapag-adjust lang agad. So, yung ombudsman, talagang yung eagerness nila to win, nandun eh. Nawala lang yung namin, yung agresibo siguro namin. At sa third game, dinumina ng Senate Defenders ang DNR Warriors para umangat sa ikalawang pwesto sa standings sa kanilang sagupaan na nagtapos sa score na 92-55. Best players of the game sina Clark Torrente na kumolekta ng 22 points, 6 rebounds at 2 blocks. At nagambang naman si Harry Petillos ng 14 points, tig-6 na boards at dimes. Kapwa may tig-8 panalo at 6 na talo ang Senate at DNR na kailangang magwagi sa kani-kanilang huling 2 laban para sa pinag-aagawang semifinal slot. Well, obviously, yung Senate nakapag-prepare talaga sa amin. So, congratulations sa Senate Defenders. Talagang maganda yung takbo ng laro nila. Ayoko naman ng mga excuses, but yung mga players kasi namin hindi 100%. So, ang daming may mga injury. So, minamanage lang namin yung playing time. But nakita ko naman yung effort ng mga players. So, thankful na din ako na at least nakapaglaro. At sana by Wednesday makarecover yung mga injured players namin. Nakakuha kami ng kumpiyansa last game sa game namin sa Ombudsman. So nakuha namin yung na kailangan namin itakbo next game. So which is dito sa DNR, kailangan namin focus sa defense, kailangan namin i-share yung bola sa isa't isa. Kailangan namin maging unselfish to win the basketball game. That's grabe. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasweep ng Team Gilas Pilipinas ang first window ng FIBA Asia Cup Qualifiers na may 2 panalo sa Group B sa pangunguna ni Coach Tim Cone. Sinaksihan ng 7,812 basketball fans ang bakbakan ng Gilas at visiting team Chinese Taipei sa PhilSports Arena sa Pasig City kahapon, kung saan dinumina ng Team Philippines ang kalaban sa score na 106-53. Nanguna sa opensa ng Gilas si Justin Brownlee na may 26 points at si Kai Soto with 18 points. Nauna rin ay nagwagi rin ang Gilas laban sa Hong Kong noong Huwebes sa score na 94-64. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma, Kapitulo 4, versikulo 7 na nagsasabi, mapapalad yaong ang kanilang mga pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.